Magandang gabi mga kapatid. Magandang umaga. Kung saan man kayo sa apat na sulok ng mundo. Mga kapatid, pag-usapan natin ang sinabi ng ilang pari o ilang disipulo o ilang vlogger o ilang mga tao at sa ilang naniniwala nito, mga kapatid, sa sinasabi na ang lahat ng mga gamot ay sa demonyo ang kapangyarihan. Talakayin natin yan, mga kapatid. Nandito ko lang ako ngayon sa United States of America. Alas 10:30 na umaga dito. Bago mag-Holy Week, mga kapatid, nag-fasting ako. Magdalawang linggo, walang social media, hindi nagbabasa lamang ako ng Biblia. First time ko nagbasa ng Biblia straight, araw-araw, magdalawang linggo. May natuklasan ako tungkol sa ilang pari na nagsasabi na lahat ng mga gamot ay sa demonyo ang kapangyarihan. Sa nagsabi na ang lahat ng mga gamot ay ang kapangyarihan nasa demonyo, ay galing sa demonyo, at sa naniniwala, kayo ay sinungaling. Tignan mga kapatid, kayo ay sinungaling at mapanghusga. Tignan mga kapatid, kayo ay mapanghusga. Pinamahayan kayo ng demonyo sa inyong puso. No, may nananahang demonyo sa inyong puso. Sa madaling salita, dalawa yung master nyo. Yung pangalawang master nyo, yung demonyo na patong sa puso nyo. Mabasa natin sa Lucas 9, verse 49. Sinabi ni Juan, Panginoon, nakakita po kami ng isang taong nagpapalayas ng mga demonyo sa inyong pangalan. Pinagbawalan po namin siya sapagkat hindi natin siya kasamahan. Tingnan mga kapatid, Excuse me. Sinabi ni Jesus, ngunit sinabi ni Jesus, huwag ninyo siyang pagbawalan, sapagkat ang hindi laban sa inyo ay kakampi ninyo. Take note mga kapatid, ang hindi laban sa atin ay kakampi natin. So ibig sabihin mga kapatid, na lahat ng mga gamot ay kapangyarihan galing sa demonyo. May dibinong manggagamot na hinirang ng Panginoon Diyos noong unang panahon hanggang ngayon, na sinabi nila, ni lahat nila, to ibig sabihin, dinamay nila yung dibinong manggagamot na hinirang ng Panginoon Diyos ang makatulong sa kapwa, makagamot ng spiritual na sakit at gumaling at makaripit sa kanilang mga kasalanan o sa ating mga kasalanan. Shout out ni Merly Lauta Garcia. Magandang gabi, sis. So nagsinungaling sila mga kapatid. Now, inalaw nila ang demonyo na
pumasok sa kanilang puso. Mabasa natin sa Lucas 6:37 to 42. So verse 37. Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan. Tingnan mga kapatid, huwag tayong humatol pang hindi tayo hatulan. Bakit mo pinapansin ang buwing ng iyong kapatid? Ngunit hindi mo pinapansin ang truso sa iyong mata. No? Yung mga truso nasa mata ng mga ilang pari na nagsabi mga gamot ay lahat ng mga gamot ay kapangyarihan ng demonyo, ay sila ay sinapian ng demonyo sa kanilang puso. Verse 42. Paano mo masasabi sa iyong kapatid, kapatid, hayaan mong alisin ko ang iyong buwing, gayong hindi mo nakikita ang pusong nasa iyong mata? Hipokrito, mapagkunwari. Yan sabi ni Jesus Christ, ha? Alisin mo muna ang truso sa iyong mata nang makakita ka ng mabuti. Sa gayon, maalis muna ang puwing ng iyong kapatid. So, klarong-klaro, yan mga kapatid, sa unang panahon hanggang ngayon, mahinirang ang Panginoong Diyos na ilang dibinong manggagamot. Take note, mga kapatid, ilang dibinong manggagamot. Upang gumamot sa mga may sakit spiritual, upang gumaling ang mga tao at makarepent ng kanilang kasalanan o ating kasalanan. Ang mga tao na matsuki mga kapatid dahil sa kulang, parang manlalason at iba pang katulad dito, lalo na sa mga tao na unrepented or hindi pa nakarepent sa mga kasalanan na gawa dito sa mundo, ay sigurado mapunta sa impyerno. Yan, klaro-klaro yan mga kapatid. Pangalawa, ang iaalay sa mangkukulam ay ang kaluluwa sa biktima doon sa demonyo bago ito tsugiin. Tsugiin means, gano'n. Bago ito matsugi, may nakasundo na demonyo upang dalhin sa impyerno, no? Bago ito matsugi, nandoon na ang demonyo, nakaabang na. Pag natsugi na, ng mangkukulam, doon, dadali na ng kaluluwa patungo sa impyerno. Paano makarepent yan kung nandun na sa impyerno? Dahil lang naniniwala sa sabi sa ilang pari ng lahat ng mga manggagamot ay sakparan sa demonyo. So matakot ng mga tao, hindi lang paggamot sa mga dibinong manggagamot. Paano na ngayon yan? Di, marami ang papunta sa impyerno yan. Kasi hindi lang paggamot sa mga dibino. Paano yung sa mga remote na area, sa mga bukid? Limitado ang pera. Malayo sa kabihasnan, pwede namang tumawag sa video call o pupuntahan ng mga dibinong magagamot upang maligtas at makarepent sa kasalanan. No. So, grabing epekto ng mga sinasabi ng mga ilang pare, mga kapatid, at mga ilang disipulo ng mga pare, epekto sa sinasabi nila. Malupit mga kapatid, tumatawa ang demonyo na naligtas sa kanilang puso. Dalawa ang kanilang master. Ang pangalawang master nila yung demonyo. Hindi matatakot ang mga demonyo sa mga pari. Natatakot sila sa mga dibinong manggagamot kaya anytime tutsugiin yung mga mangkukulam na kanilang mga disipulo. Ayaw nilang mabawasan yung mga alagad nila. Kaya dinidiktahan yung puso ng pari. Kasi pag sinabi ng pari, yung mga taong tumitingin sa pari, akala nila ay malinis. Hindi pala. No, yan ang ginamit instrumento ng demonyo upang maniwala kaagad ang mga tao. Hindi nila alam, pati yung puso nila. Yung naniwala, pati yung puso nila ay pinamahaya na ng demonyo.
mapanghusga. Tingnan nyo muna yung grupo nyo bago tumingin ng ibang grupo ng bibinong paggamot. Bibinong paggamot na sinasabi ko dito. Because of God's mercy, dahil sa awa ng Diyos, ayaw niyang matsuki ang mga tao dahil lang sa kulang. Suki. Barang, manlalasong, at iba pang katulad dito. Kaya may dibinong manggagamot na hinirang upang mapigilan ang mga kulam, barang, manlalasong, at iba pang katulad dito. Sa hindi alam kung ano ang dibino, yung mga dibino mga kapatid, may tahas yun, no? Bago yung mapunta sa sinapupunan ng mga nanginan yan, no, hinirang na yan. May araw yan o may kuling yan kung kailan mag-umpisa ang gamutan niya. Kailan siya maggamot. Kasi ayaw ng Panginoong Diyos na mapunta tayo sa impyerno dahil lang sa kulam, barang, manglalason. Lantakan mo yan, kulamin ka, walang kalaban-laban, matsugi ka, tapos wala kang repented. Kasalanan tayo. Hindi tayo napag-repent. Tapos sinanla pa yung kaluluwa natin, isasanla pa doon sa demonyo. So, walang ligtas. Pagkatapos tayo sa babaran, punta tayo sa impyerno. So, marami. Dahil lang sa kasalanan. Lahat na dahil kapangyarihan sa demonyo. Siyempre matatakot yung mga tao na karinig. Pare, sasabi, totoo no. Pero nila alam, yung pare pala, yung puso nila, nandoon yung demonyo, nakapatong, tumatawa. Yung pangalawang Panginoon nila. Kaya sabi ng Panginoong Diyos, isa lang ang ating Panginoon, kundi siya lang. Dapat itong nagsabi nito, mag-repent sila ng kasalanan. No? Sabihin sa mga tao na hindi totoo lahat ng mga gamot ay nasa yung kapangyarihan nila ay galing sa demonyo. Dapat sabihin na yan. Kaya huwag manghusga sa kapwa. Hindi natin alam na isa siya sa hinirang sa Diyos or gifted sa kapangyarihan sa panggagamot spiritual. Sa bro. Dahil sa ilang pari, ilang disipulo ng pari o ilang vlogger, ilang tao, at sa ilang tao na naniniwala na nagsasabi na ang kapangyarihan sa lahat ng mga gamot ay galing sa demonyo o ang kapangyarihan. Kayo ay nakasala sa Espiritu Santo at ito'y walang kapatawaran. Yun ang sabi ni Jesus Christ, ha? Hindi ako nang sabi niyan. Kayo ay nakasala sa Espiritu Santo. Ito'y walang kapatawaran. Kasi yung hinirang ng Panginoong Diyos, ang dibinong kulang sa kapwa, inilahat nyo. Nilahat nyo na ang magagamot. Lahat magagamot. Kasi di ba yung parihan? So nagkasala na kayo sa Espiritu Santo. Mabasa natin sa Marcos 3:29. Verse 9. Ang sinumang lumapastangan sa Espiritu Santo ay walang kapatawaran sapagkat siya ay nagkasala ng walang hanggang kasalanan. Take note mga kapatid, yung nagsabi nito ay nagkasala kayo ng walang hanggang kasalanan. Sinabi ito ni Jesus sapagkat sinabi
sinasabi ng mga tao na siya ay sinapian ng masamang espiritu. Pinagbintangan pa si Jesus Christ. Yung may ginagamot siya, maraming ginagamot siya doon. Pinagbintangan pa siya na sinasapian siya ng masamang espiritu. Yung hinira ng Panginoong Diyos na mga gamot, hinusgahan nyo na ang kapangyarihan niya ay nasa demonyo kapangyarihan. So, ibig sabihin yan, larong-laro niya. Nagkasala kayo sa Espiritu Santo. No? Ay ito'y walang kapatawaran. So, mas maganda magrepent na kayo sa inyong mga kasalanan o sa ating mga kasalanan. Huwag manghusga kasi hindi kayo paghusgahan. No? Pinali ko lang yung sinasabi nyo. Nanghusga kayo. Ang Panginoong Diyos hindi nanghusga. Ang Panginoong magagamot, walang sinasabi sa inyo. Sila ay nagagamot upang makatulong sa kapwa. Pero anong ginawa nyo? Doon kayo kumampi sa demonyo. Nagsugi ang ulam. Sa sinabi nyo na magagamot, lahat ay sa demonyo kapangyarihan. Dahil doon, kinampihan nyo ang mga demonyo. Nang nasa puso nyo ang tumatawa kayo niyan. Dalawa ang pastor nyo. Dapat kayo ang panalanginan sa mga tao na magsabi ng katotohanan, pero sinungaling kayo at mapanghusga. Papari dito sa Amerika, hindi ako nakarinig na nagsabi na lahat ng mga gamot hanggang pangyarihan ay nasa demonyo. Pero dyan sa Pilipinas, ako nakarinig na lahat ng mga gamot ay nasa demonyo. Sino ang matuwid ngayon? Matuwid yung pare dito. Walang hinusgahan. Ilang pare dyan nasa Pilipinas at mapanghusga. Para dadami lang Diyos tumitingin sa kanilang social media at makapira. Shout out ni Amparos Francisco. So, verse 22. Marcos 3, verse 22. Sinabi naman ng mga tagapagturo ng kautusan na galing sa Jerusalem. Take note mga kapatid, tagapagturo ng kautusan na galing sa Jerusalem. Sinapian siya ni Beelzebul. Nakapagpalayas siya ng demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pinuno ng mga demonyo. Take note mga kapatid, pinagbintangan pa siya na sinapian ng mga sinapian ng demonyo o ni Beelzebul. So dahil nilahat nyo ang magagamot, so ibig sabihin dinamay nyo ang hinirang ng Diyos na dibinong mga gamot. No? Inusgahan nyo kagad. So nagkasala kayo. Verse 29, ngunit ang sinumang lumapastanga sa Espiritu Santo ay walang kapatawaran, sapagkat siya ay nagkasala ng walang tubang kasalanan. Kaya mag-repent na tayo mga kapatid, no? Yung ilang pare dyan, mag-repent na kayo. Sa tingin ng mga tao, liwanag-liwanag kayo, pero may demonyo palang nakatago sa inyong puso. Huwag kayong manghusga o pag hindi kayo paghusgahan. Verse 23, dahil dito, pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanilang ang ilang talinghaga. Sabi niya, paanong mapalayas ni Satanas ang kanyang sarili? Take note mga kapatid. Paano mapalayas ni Satanas ang kanyang sarili? How can Satan cast out Satan? Sasabihin mo mga na nalakas ang mga hipokrito sa disgrasya na hipokrito. Pagkalin mo muna yung buwing na yung mata bago kayo titingin.
Verse 24, kapag naglaban-laban ang mga mamamayan ng isang kaharian, mawawasak ang kahariang iyon. So, hindi pwede mga kapatid na kapangyarihan ng demonyo. Halimbawa, magagamot, may kapangyarihan ng demonyo, hindi makakasap. Kasi napiyan ng demonyo. So kapag ang kapangyarihan mo ay galing sa Diyos, o kapag cast out demon ka sa mga taong sinapian ng demonyo, so kapangyarihan mo ay sa demonyo, hindi ka makapalaya sa mga demonyo. Sumabi sa mga tao, araw yan, magalaman din, nagkakayo yan. Nakasangangin ito mga konten, malamig. Tandaan nyo yan mga kapatid. Tingnan mo mga kapatid, samantalang mga kapatid, maraming pari na involved sa mga pangahalay, rape. Makita mo yan sa social media. Bakit hindi nila pagtuunan yung mga bagay na yan? Bakit yung mga dibinong magagamot ang pinagtuunan nila? Ano kung meron sa dibinong magagamot, tumutulong na yan sa kapwa upang makatulong. Makapagaling ng sakit at makaparepent ng kanilang kasalanan. No? Yung mga gawain ng mga demonyo, sinisiraan yung mga dibinong magagamot. Kung totoo kang nagsabi ng magagamot ay yung ilang pare nagsabi dito ha. Kung totoo kang malinis na tao, panalanginan ka ng mga tao, huwag kang magsinungaling. Huwag kang maghusga. Yung mga pare dito sa Amerika, walang sinasabi na ganyan. Sila ay sumusunod sa salita ng Diyos. Kayo nagsabi nito ay hindi. May demonyo nakapasok sa inyong puso. Tagalin nyo yan kasi isa lang ang master natin, ang Panginoong Diyos. Kayo, dalawa ang master nyo. Yung pangalawang master nyo, yung demonyo nasa inyong puso. Tapo nyo yan. Pero nanghusga ba ang mga manggagamot laban sa kanila? Sinabi ba ng mga gamot sa social media na ilang pare hindi na mapagkatiwalaan dahil sa mga skandalong ginagawa nila? Kagaya ng rape at ano pang kablastugan. May ilang pare din diyan na may asawa na, yung may pamilya na, kinabit pa. May sinabi bang ganyan ng mga manggagamot? Wala. Kaya huwag kayong manghusga upang hindi ba balik sa inyo ang panghusga. No, wala kaming sinasabi sa inyo. Nanahimik kami. Binalik lang namin ang sinasabi nyo sa manggagamot. Nanghusga kayo sa manggagamot, pero kayo pala itong dapat husgahan. Hiling mabuti kayo sa harap ng mga tao, pero deep inside may itim na puti kayong nakatago sa puso nyo. Parang ito sa nagsasabi ilang mga tao dyan na nagsabi na, at sa naniniwala, nagsabi na lahat ng manggagamot ay sa demonyo ang magarian. Para ito sa kanila. Hindi nyo ba alam ang epekto ng sinasabi nyo sa ilang taong naniniwala na ang lahat ng manggagamot ay kapangyarihan sa demonyo? Bigyan ko kayo ng example mga kapatid. May OFW sa Middle East. May mga anak dito sa Pinas na pinag-aaral. Isang araw, nagkasakit itong domestic helper. Siyempre, babae, no? Kinulam, nag-umpisa sa lagnat hanggang lumala. Dinala sa doktor, wala pa rin nangyari. Hanggang hindi na makatayo, nahihilo, nagsusuka. Halimbawa, 3 days na lang, sugi na itong biktima ng kulam. Tapos may nag-recommend na kasama.
kasama niya, sorry, sa trabaho sa isang albularyo o manggagamot, binong manggagamot. Ngunit ayaw niya magpagamot sa mga albularyo kasi naniwala sa sinasabi na ilan, no? Sinasabi na ilang mga bakit na lahat ng mga gamot ay bariya sa demonyo. Siyempre matakot yung mga tao niyan. Tapos ang domestic na ito, walang repentance, walang simba-simba. Kasi sabi na iba, wala daw pare doon. Kung meron man, sabi nila, hindi sila basta-basta makalabas. At saka, may area din na may pare, pero hindi na may exorcist. Ngayon, hindi na nagpagamot online or at-home. Nagano? Nagdino. Dibino yung pinag-usapan natin ng mga kapatid, ha? Siyempre, sugi ang biktima dahil sa kulam. So, sinong kawawa mga kapatid? Kawawa ang mga anak, hindi nakatapos, hindi makatapos sa pag-aaral dahil sa nangyari at kanyang ina. Excuse me. Dahil sa nangyari sa kanyang ina. Ang tanong, saan mapunta ang kaluluwa ng biktima? Take note, walang repentance, walang simpa-simpa. Sa impyerno kung hindi naniniwala tapos nagpagamot sa mga dibinong mga gamot, di nabuhay. So makapag-aaral makatapos mag-aaral yung mga anak, mamuhay sa mabuting landas at makaripit pa sa kasalanan. Yung OFW, makaripit pa tayo sa mga kasalanan. Parang sinabi lang niya na sa sinasabi niya lalong dadami pupunta sa impyerno kasi sa sinabi niya naniwala kagad yung mga napitok-pitok lang mata, naniwala kagad. Hindi na tayo bata mga kapatid, no? Magbasa kayo minsan ng Biblia upang malaman nyo ang katotohanan. Huwag tayong maniwala sa sabi-sabi ng ilang pare dyan, sa mga disipulo ng mga pare, na lahat ng mga gamot ay nasa demonyo. Kapag naniwala tayo, demonyo na rin ang ninanahan sa ating puso. So, huwag basta maniwala. Yung naniwala dyan, magsama na kayo. Kung anong demonyo patong sa kanyang puso ngayon, ganun din yung puso mo. May nakapatong demonyo dyan, tapon nyo yan. So, tuso itong magkukulam, ano? Kasi, pag kinulam niya ang tao, ialay mo na niya yung kaluluwa ng biktima bago sugiin. Pag sugi, doon, nadali na si Perno. Naglilihay nga dili mga impyerno, napunta tuloy sa impyerno. Kung hindi maniniwala yung tao mo, bakit hindi tayo maniniwala? No? Hindi tayo basta-basta maniniwala. Maraming magaling mga kapatid. Makaripit sa ating kasalanan. Yung sa remote area mga kapatid, lalo na sa mga taong walang pira, paano na yun? May sakit spiritual. Pag sinutsugi ka talaga. Paano na yun, mga anak nila, pamilya nila? Matuwa ba kayo?
na matsugi lang dahil naniniwala na ang kapangyarihan ng lahat ng kapangyarihan ng mga gamot ay sa demonyo. Hindi ba kayo nag-isip niyan? Judge no one. Pero kayo nang husga kayo, sa dahil sa panghusga nyo, maraming natsugi. Di ba kayo naawa sa mga taong gusto pang mabuhay? Paano yung pamilya nila, yung breadwinner, ang sinugi? So, matutsugi yung mga maliliit pa. Sino mo pakain nun? No? Kaya, sa nagsabi niyan, sabihin nyo sa mga tao na hindi totoo yan. Ano kasi ang naniniwala dyan, pag kinulam yan, sugi yan. Pritso yan sa impyerno. Eh, sino ngayon ang ginagabayan ng demonyo? Ang ilang pare na nagsabi at sa kasama niya sa nagsabi? O itong magagamot na divino na walang ginagawa, hindi nangusga, tumutulong lang sa kapwa? Kasi yung mga divino magagamot, mga kapatid, alam nila, no? Dinidiktahan yan, may nagdikta yan na Espiritu Santo. Yung mga gabay nila, nagdikta yan. Gamutin mo ito. Kahit na nga yung kahit na yung parang mamamatay na tao, sinasabi pa ng mga gabay namin na gamutin mo yan, Richard. Hanapin mo yung pangalan na yan. Matutsugi yan, pero dapat gamutin mo kahit matutsugi yan upang hindi makapunta sa impyerno. O kaano ka puti ng Panginoong Diyos. Tapos sabihin nyo ang mga gamot, lahat mga gamot ay demonyo. Sinasabi ng aming mga gabay, no? Gamutin mo yan kahit na matsugi yan. No? May sakit yan, Richard. Malapit na yan matsugi. Gamutin mo kahit na matsugi yan upang hindi pumunta sa impyerno. So, gano'ng kabuti ng mga gano'ng kabuti ang Panginoong Diyos. Naglaan ng mga divino mga gamot upang mapaligtas ang tao upang hindi mapunta sa impyerno. Tapos kayo, nalagad kayo ng simbahan. Sabihin nyo na lahat ng mga gamot ay kapangyarihan ay sa demonyo. Kahit na mamamatay yung tao na yan, pag divino ang nakagamot yan, iblis, yung demonyo nga nakasundo sa kanya, alis yun. Hindi yun makakuha sa kanyang kaluluwa. Alis, no? Amo take over yun, mga anghel, dahil niya sa purgatory. So, tingnan mo nga, ganun kabait ng Panginoong Diyos. Dahil sa hinirang na dibinong mga gamot, nabuhay pa yung, hindi napunta sa impyerno yung kaluluwa, napunta pa sa purgatory. Yung purgatory, malapit na yan sa langit. Kung may nagdadasal sa kanya o may nagpamisa sa kanya, lalo na Friday mo pamisa, si Sacred Heart of Jesus, Mama Mary, punta yan doon, kukunin yan doon, no? Natsamba mo, dinasal mo o pinapamisa mo sa Friday, kukunin yan doon, yung pinasal mo, gabi yan sa langit. At yung naligtas, napunta sa langit, yun ang magdadasal sa iyo. Sino ba nagsabi niyan sa akin yan?
sasabihin. Hindi na kayo naniniwala sa manggagamot. Tapos, ano pa kaya kung sasabihin ko yung parte sa langit? Baka sabihin nyo na nabubuwang na ko. Huwag na. Mabasa natin sa Lucas 15 verse 7. Sinabi ko sa inyo, magkaroon na higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang tumatalikod sa kasalanan kaysa 99 naman tuwid nangangailangang magsisi. Oh, tingnan mo yan mga kapatid. Magkaroon na higit na kagalakan sa langit kung may magrepent na kasalanan. Yan ang gusto ng Panginoong Diyos. Magrepent tayo sa ating mga kasalanan. Kaya ayaw niya tayong matsugi sa mga kulambaran, mga katalong paktulan, mga mandalaso. Pero iba diyang mga ilang pare dyan at ilang disipulo, mga tao, nagsabi na lahat ng mga gamot ay sa dunyang kapangyarihan. Paano makarepent yan kung lahat maniniwala sa sinabi nila? Instead na maggamot, gumaling at makarepent. Magkaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang tumatalikod sa kasalanan kaysa 99 na matuwid na nangailangang magsisi. Yan. Nandiyan yan mga kapatid. Basa mo yan sa Lucas 15. No, huwag kayong maghusga upang hindi kayong paghusgahan. Huwag tayong maghusga upang hindi tayo husgahan. Kung magkasala mo tayo, tao lang tayo, magkasala tayo. Opisal. Magsimba. Linggo, kasi pag hindi ka nagsimba ng linggo, mortal sin yan. Kapit ang demonyo sa atin. Kaya may anxiety tayo. Anong iniisip natin? Takot tayong matsugi. Lahat mo tayo matsugi. Maaga at malayo pang matsugi. Pareho lang yan, tsugi pa rin. No? Para may peace of mind ka, hindi ka mag-iisip sa future mo. Kailangan ka matsugi. Isal ka malagi para walang demonyo makakamit sa atin. No? Iwasan natin yung mortal sin. Talaga kung saan kasala talaga tayo. Kumpisal. Simple lang yan. Pero try natin na mabasa natin sa John 5:22 verse 22 mga kapatid. The Father judges no one. Ignore mga kapatid. Hindi humahato kanino man ang Ama. Tingnan mo mga kapatid. Sa John 5 verse 22, the Father judges no one. Hindi humahatol kanino man ang Ama. Tingnan mo mga kapatid, hindi ba nahiya nagsabi niyan na lahat ng gamot ay notarya sila? Hindi ba sila nahiya? Ang Panginoon Diyos judges no one. Pero sila nahiga, nangusga. So, ang question ngayon, sumusunod ba sila sa salita ng Diyos? Hindi, di ba? Dapat nandoon ka, pare ka. Ikaw ang sinusunod. Pero ikaw pa ang nagsinungaling. Ikaw pa ang husga. Saan ang budi mo?
Hindi ba kayo nahihiya? Sa paghahatol nyo sa iyong kapwa. Ang Diyos Ama hindi humahatol, nino man. Ibig sabihin, hindi kayo sumusunod sa aral ng Diyos. Bakit? Inialaw niyo ang demonyong makadikta o makakapit o mga nanahan sa inyong puso. So, kung titingnan natin sa Matthew 7:21, verse 21, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na sa langit. Klarong-klaro yan, mga kapatid. No? So kung ilang pari ito nagsasabi, mga kapatid, na ang mga gamot ay lahat ay ang kapangyarihan na sa demonyo. Ibig sabihin, nagsinungaling kayo. Nanghusga kayo. So mabasa natin dito sa Mateo 7, verse 21. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. O kayo, nanghusga kayo, nagsinungaling. Gumaganap ba kayo sa kalooban ng Ama? Mga hipokrito. Gumaganap ba kayo? Pulong panghusga na lang kayo. Yung sarili nyo, hindi nyo tinitingnan. Husgahan mo muna yung sarili mo bago ka mahusgahan ng iba. Tao. Mga kapatid, no? Huwag tayo manghusga, pag hindi tayo paghusgahan. Magkasala man tayo. Mapitin tayo sa ating mga kasalanan. Shout out ni Servant. God bless you, bro. Tama ka, bro, no? People honor me by their lips, but their heart is far from me. Tama. May demonyong nanahan sa kanilang puso. Kaya sinabi nila yun, dalawa ang master nila, pangalawa yung demonyo. Magaling lang silang magsalita. Pero deep inside, yung mga puso nila, malayo sa Panginoong Diyos. Nanghusga, sinungaling, hipokrito. No, para lang ito sa nagsabi na lahat ng mga gamot ay sa demonyo kapangyarihan. Para ito sa kanila. Para sa hindi nagsabi, hindi ito para sa inyo. Pinalik ko lang sinasabi nila. Mga kapatid, ang kagalingan, mga kapatid, physical o spiritual, ay temporary lamang, mga kapatid, no? Pinagaling tayo upang makapag-repent sa ating mga kasalanan. Kaya bago na tayo mapagaling, kaya magbago tayo. Sorry, mga kapatid. Kaya magbago tayo. Palaging magkumpisal, no?
magsimba every Sunday, repent tayo sa mga kasalanan. Kung magkasala man, pisal. Iwasan natin mortal sin mga kapatid. Kung malayo tayo sa mga sakit spiritual at physical. Kasi pag malinis tayo sa paningin ng Panginoon ni Jesus Christ, ang lahat na hilingin mo ay matutupad kasi wala ng mga demonyong nakaharang o nakakapit sa ating katawan. No? Mabasa natin sa Marcos 11, verse 23, 24. Therefore, I tell you, whatever you ask in prayer, believe that you have received, and it will be yours. Klarong-klaro yan mga kapatid ha. Kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingi ninyo sa inyong panalangin, maniwala kayong matanggap na ninyo iyon, at matanggap nga ninyo iyon. Yan ang sabi ni Jesus Christ mga kapatid. So, palagi natin mabuti sa paningin sa Panginoong Diyos mga kapatid. No? Kasi yung mga grasya natin mga kapatid, biglang papasok lang yan, papasok. Pag palagi kang nagkumpisa, no? Nagsimba, mag-repent ka sa kasalanan, yung totoo ba? Yung hindi yung sinasabi mo lang kasi yung puso mo malayo sa Panginoong Diyos. Yung totoo. Yun, papasok lahat ng mga grasya mo. May hilingin ka ng Panginoon Diyos, pasok agad. No? Sasagutin ka agad. Sinabi dito, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you. Now God will provide daily needs, food, clothing, etc. when He is prioritized. Yan, totoo yan mga kapatid. No? Ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idadagdag sa inyo. Totoo yan talaga mga kapatid. Kaya huwag kayong maniwala mga kapatid. No? Sa mga tao dyan na hindi pa alam. Nagsinungaling sila mga kapatid. No? Sabi ng ilang pare dyan, nagsinungaling yung mga kapatid. Nangusga pa. Huwag kayong maniwala na lahat ng magagamot ay sa demonyo ang kapangyarihan. May mga depenyong hinirang ng Panginoong Diyos mga kapatid. Sabihin, baka sabihin nyo nakukuha na ako. Pero yung totoo yung mga kapatid. May mga pangyayari dito sa mundo na totoo. Nakala na iba hindi totoo. Mga tao, dinadjudge nyo yung postura ng tao. Bakit? Sa kumpisanan ka agad. Pareho lang yan sa mga magaling kumanta. Babae, lalaki, ano bang mga kanta, kuhang-kuha. Sarap pakinggan. Sabihin mo rin, bakit siya pa? Magaling kumanta. Babae mo lalaki, magaling kumanta. Bakit ako hindi? Ganyan yung mga kapatid. Kaya, hindi tayo dapat
sila sa kapwa. So, sa mga nasa remote area, sa mga bundok, no, lumapit kayo sa mga dibinong magagamot, mga kapatid. Kung may exorcist na pare dyan sa inyong malapit sa inyo, punta kayo doon. Ano? Ang diferensya lang sa dibinong magagamot at saka sa pare, ang dibino, nasa sinapupunan pa yan ng kanyang ina na destiny na yan manggamot at may authority na yan manggamot. So yan ang kinakatakutan ng mga demonyo, no? Tinatakutan ng mga mangkukulam, mga barang, kasi anytime sugiin sila dyan, tsuki talaga. Pag na-detect yung mangkukulam, mamabarang, ano ka dyan, natsusugiin niya yung pasyente, uunahan niya ng manggagamot na divino. Tsugi yan. So maligtas yung pasyente. Pero kung may malapit na exorcist dyan sa inyo, punta kayo. Tandaan natin mga kapatid, isang kumpisal, 100 na exorcism ang magawa niyan, ano? So, saan ka maghanap niyan? Isang kumpisal mo na yan. Lahat ng mga demonyo nakakapit sa iyo, tanggal. Mga sakit-sakit kayo dyan, boss, tingnan niyo muna kung ano, nawala ba o hindi. Kung hindi, kasi may kumukulam talaga na malakas, doon, punta kayo sa kaya kung may kilala kayo, mga dibinong mga isulat lakbo. Kaya ngayong araw, magagamit mo yan, natawagan mo kaagad, mapuntahan mo. Kasi isip natin na hindi natin malimutan. Pero pagdating na araw na kailangan mo na siya, nakalimutan mo na. So, ilagay mo sa logbook mo. Pag kailangan mo na, makita mo kaagad. Excuse me. Bago kayo pa gamot sa pare, isal muna kayo para magamot kayo kagad, no? Madali lang yung gamutan. Kasi pag malinis na yung kaluluwa natin mga kapatid, madali lang gamutin, no? Saka paniniwala din. Ba't maniwala kayo na gagaling kayo? Ang mangyari mga kapatid, no, ang epekto sa sinasabi ng ilang pare na ang mga gamot ay kapamahalaan, ang mga gamot ang kapangyarihan sa demonyo. Ang epekto niya mga kapatid, kung wala nang maniniwala sa demonyo mga gamot, ang mangkukulam at manglalason at mga mabarang, magpista yan mga kapatid, no? Kasi wala namang kapigil sa kanila. Kulam dito, kulam doon, tsugi dito, tsugi dito, tsugi doon. Wala namang kapigil sa kanila. Ang makapigil sa kanila, ang kinakatakutan nila, ang dibinong magagamot na. Magagamot na mga kapatid. Yan ang hindi yan matatakot sa pare. Kasi yung pare, mag-exorcist yan, alis yan,
balik, exorcist naman, bumalik. Diba? Sa dibinong mga gamot, makikita pa lang sa dibinong mga gamot yan. Magpakaawa na yan na huwag tsugiin. No? Kulang dito, kulang doon. Daming mapunta sa impyerno. No? Dahil lang sa paniniwala na lahat ng mga gamot. Yun, epekto sa sinasabi ng ilang pari. Dapat isipin nila yan. So mga kapatid, dinarasal ko kayo araw-araw mga kapatid, no? 2 beses sa isang araw, umaga at gabi, no? Lahat mga friends ko sa Facebook, followers ko, YouTube subscriber ko, iba pa mga tao dyan, no? Dinarasal ko kayo palagi araw-araw. So, huwag tayong husga o pag hindi tayong husgahan. No? So, sa ilang pari ng sabi niyan, tingnan muna nila yung grupo nila bago tumingin. Anong oras na ba? 11:34. So mga kapatid, yan lang muna mga kapatid, no? Sinishare ko lang. Nabasa ko sa Biblia. First time kong bumasa ng Biblia. Straight 2 weeks. Magto 2 weeks, no? Nagpa-fasting ako. So, ingat mga kapatid. God bless sa inyong lahat.